Makalipas ang ilang sandali, sa Alien Meteor Zone 1002, lumipas ang 5 Cultivation Realm Days, kung saan ang isang Cultivation Realm Day ay katumbas ng 18 oras sa Blue Planet. Pagkatapos, napasok si Spring ng dugo, at bigla niyang napagtanto na kahit kaya niyang mabuhay ng paulit-ulit, naiipon pa rin ang sakit sa isip na dulot ng bawat kamatayan, ramdam niyang naabot na niya ang kanyang sariling limitasyon. Sa kabila nito, pinilit pa rin ng ating bida na magpatuloy, iniisip niya na malapit na siyang matapos sa pag-absorb ng kinakailangang niyang lakas. Kasabay nito, tumingin siya sa kanyang Goldie Dragonhound at napansin na ang ikatlong selyo ay nagsisimula pa lamang lumuwag, ibig sabihin, unti-unti nang nabubuksan ang mas malakas na kapangyarihan nito. Kaya napagtanto ni Spring na dito muna siya titigil sa ngayon, nakikita niyang mas nagiging anyong tunay na dragon ang Dragonhound, pero hindi pa ito lubusang napapalaya, nagpa siya siyang ganap na alisin ang selyo sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos nito, sinabi ng kanyang system, na namatay muli ang host at automatikong nagbalik dahil iniwan ang paid revival. Pagbalik ng ating bida sa kanyang silid, agad niyang pina-open sa kanyang system ang status panel ng Goldie Dragonhound. Laking gulat ni Spring nang makita na ang Goldie Dragonhound ay nasa Mid-Heavenly Fate Realm na at may combat power na 25 points. Nang hinayang siya dahil hindi niya tuluyang nabasag ang ikatlong selyo, napagtanto rin niya na kung nakapasok pa sa Starry Sky Realm ang Dragonhound, halos magiging walang kapantay na ito sa ilalim ng langit. Napuno ng killing intent ang ating bida sa sobrang tuwa, mas lalo siyang natuwa nang matuklasan na umangat ang sarili niyang realm sa Early Heavenly Fate Realm. Dahil sa bond contract sharing ability, napakalaki ng benepisyong nakuha niya at lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto din ni Spring na pareho na sila ng kanyang Goldie Dragonhound na nasa Heavenly Fate Realm, at ayon kay Georgiana, dapat ay may natutunan na silang kapangyarihan ng mga batas. Kasabay nito, bigla na lamang nakatanggap si Spring ng mensahe mula kay Captain Ye na nagsasabing may malaking problema sa West Sea District. Nagulat ang ating bida at napagtanto niya na masyado na nga raw siyang late sa nangyayari sa mundo. Kasabay nito, agad na umalis si Spring, balak na subukin at palalimin ang bagong kapangyarihan ng kanyang Power of Laws. Napunta na ang eksena sa West Sea District East Coast Defense Line. Nasaksihan natin dito ang matinding labanan sa dagat kung saan sunod-sunod na lumilitaw ang mga halimaw mula sa higanteng Void of Space. Maraming beast tide ang sabay-sabay na umaatake, nagdudulot ng malawakang pagkawasak at pagsabog sa baybayin habang pilit na pinipigilan ng mga tao ang paglusob ng mga halimaw. Dito, makikita natin si Captain Ye na patuloy pa rin ito sa pakikipaglaban sa mga halimaw kasama ang kanyang battle pet, at isa-isa nitong pinapatay ang mga ito. Inutusan ni Captain Ye ang lahat na ipagtanggol ang linya at huwag hayaang makatapak sa lupa ang mga Sea clans. Binalaan niya na kapag nabutas ang depensa ng West Sea District, madadami ang Subcontinent District at aatahin mula sa magkabilang panig. Sumagot naman dito si Elderly habang nahihirapan itong pigilan ng isang high-tier na halimaw. Sinabi niya na halos ubos na ang star power ng lahat, kahit may tulong ng battle pets na ibinigay ni Brother Spring, limitado na lang ang kaya nilang gawin, hindi na nila kayang panatilihin ang fusion ng mas matagal. Kasabay nun, tinulungan naman siya ni Kalbo, dahilan upang makawala si Elderly sa halimaw. Gumamit si Kalbo ng kanyang palakol na parabang siya si Thor, at madali lamang nitong napatay ang halimaw. Pagkatapos nito, sumigaw si Kalbo na ang mga sea monsters na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa land-based beast tides. Dagdag pa niya, tila wala silang katapusan, kahit patuloy silang pinupuksa. Nainis naman dito ang isang lalaki, at sinabi niya na ang vortex ang pinanggagalingan ng walang tigil na pagdating ng mga kalaban, kung masisira nila ito, mapuputol ang reinforcements ng mga Sea clans at mababawasan ang kanilang puwersa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang West Sea General. Buong yabang niyang sinabi na naubos na ang swerte ng mga tao at iniutos na durugin sila ng tuluyan, habang patuloy na bumubuhos ang mga hukbo mula sa vortex. Kasabay nito, bigla na lamang sinalakay ng mga halimaw ang Drunken Immortal, dahilan upang masaksak siya sa katawan. Hindi na siya nakaiwas dahil tuluyan ang naubos ang kanyang star power. Samantala, inatake rin si Yat-ikan, kaya sabay silang bumagsak at napadpad sa kinaroroonan ni Captain Ye. Nabahala naman dito si Captain Ye, dahil pinalilibutan na sila ng mga halimaw.
Kasunod nito, ibinuka ng isang halimaw ang kanyang napakalaking bunganga. Sa sandaling yun, napasabi si Captain Ye sa kanyang sarili kung ito na nga ba ang magiging wakas nilang lahat. Sa kabutihang palad, isang pamilyar na tinig ang biglang umalingaw-ngaw, dumating na ang ating bida, kaya agad niyang inutusan si Captain Ye na lumikas ang lahat. Saglit na nagulat sina Captain Ye at Elder Lee, ngunit agad din silang nagkaisa at dali-daling naglaho mula sa lugar. Kasunod nito, pinakawalan ng ating bida ang sunod-sunod na demonic feast na tila umulan mula sa kalangitan at yumanig sa buong paligid. Dahil sa walang tigil na pag-ataking ito, tuluyan niyang napatay ang napakalaking halimaw. Pinanood naman ito ng Sea General, at sinabing walang saysay at katawa-tawa ang paglaban ng mga tao. Patuloy pa ring bumubuhos ang mga halimaw mula sa vortex, dahilan upang lalo pang dumami ang mga kaaway sa baybayin. Napagtanto ng Drunken Immortal na walang epekto ang kanilang pagpigil, sapagkat hindi man lang bumabagal ang depende ng Sea Clan, at patuloy silang tinatabunan ng napakaraming kalaban. Kasunod nito, pinaputok mula sa mababang orbit ang Sky Hunter, isang 10,000 toneladang orbital particle cannon ng Starry Sky Main City matapos makumpleto ang target calibration. Isang napakalakas na pulang sinag ang bumagsak mula sa kalangitan at marahas na tumama sa lupa. Sa isang iglap, nalipol ang napakaraming halimaw, nabiyak ang lupain, at nabuo ang isang napakalalim na bitak na may umaagos na lava, na tuluyang pumigil at nagpahinto sa paglusob ng Sea Clan. Pagkatapos, nagtanong ang Sea General nang makita niya ang ating bida, na kung sino nga raw ito. Sarkastikong sinabihan siya ni Spring na ang mga tao nga raw ay matatalino, kaya pinakilala ni Spring ang kanyang sarili sa Sea General. Mula sa malayo, naghahandang umatake ulit ang cannon ng Starry Sky Main City. Nang umatake ito, dumaretso naman ito sa Sea General. Hindi naman dito nabahala ang Sea General, kaya buong kumpiyansa niyang pinalabas ang sandata ni Poseidon. Dahil dito, nasabayan ng Sea General ang atake ng Sky Hunter ng Starry Sky, bagay na labis na ikinagulat ng ating bida dahil hindi niya akalaing may kakayahang tumbasan ang ganoong kalakas na puwersa. Napansin ni Elder Lee at Captain Ye na ginagamit ng kalaban ang tubig dagat upang harangan ang putok ng kanyan, kaya agad nilang iniutos na itaas ang lakas ng Sky Hunter mula 150% hanggang 200% output upang basagin ang depensa ng alon at ipagpatuloy ang offensive laban sa Sea Clan. Ngunit sa kasawiang palad, nabigo pa rin sila, at unti-unting naglaho ang Sky Hunter matapos ang labis na paggamit. Dahil dito, napuno ng tubig dagat ang bitak sa lupa na dati nitong ginawa ng Sky Hunter, na siyang nagbigay ng pagkakataon sa Sea Clan na muling sumugod at ipagpatuloy ang kanilang paglusob. Kasabay nito, sinabi ni Captain Ye sa lahat na maghanda sa labanan, dahil papalapit na ang mga Sea Clan at nagsisimula na silang sumugod palabas ng dagat. Naghanda ang ating bida at muling pinakawalan ang kanyang malakas na demonic feast, habang buong tapang niyang hinamon ng Sea General. Sunod-sunod na ibinagsak ng ating bida ang kanyang demonic feast, ngunit hindi ito pinansin ng Sea General. Sa halip, minamaliit pa niya si Spring, sinasabing isa lamang itong hamak na langgam sa kanyang paningin. Ginamit ng Sea General ang kapangyarihan ng karagatan upang salubungin ang pag-atake, at madali niyang napigilan ang mga atake. Dahil dito, unti-unting naglaho ang atake ng ating bida. Habang patuloy na nakikipaglaban si Captain Ye, napagtanto niya na lubusang nawala ng tubig dagat ang lakas ng atake ni Spring. Sinabi niya kay Spring na hindi uubra ang puro lakas lamang, sapagkat kahit ilabas pa nila ang lahat ng kanilang star power ay hindi pa rin nila mababasag ang depensa ng Sea General. Dahil dito, mariin niyang sinabi na kailangan muna nilang hanapin ng paraan ang kakaibang ginagawa nito, sapagkat iyon ang susi sa kapangyarihan ng Sea General. Nagalit ang Sea General sa sinabi ni Captain Ye, kaya pasigaw niyang ipinahayag na isa lamang silang mga langgam at wala silang kakayahang labanan siya. Dahil dito, tinawag niya ang kapangyarihan ng Sea God sa pamamagitan ng trident na ipinagkaloob ng Sea Emperor, at agad na pinakawalan ng isang napakalakas at rumaragasang alon ng tubig. Sa kanyang walang habas na pag-atake kay Captain Ye, nadamay at napatay pa ang isa sa kanyang mga kasama, at wala itong pakialam sa kanyang ginawa. Sinubukan ni Captain Ye na salagin ang atake, ngunit labis na malakas ang puwersa kaya nagulat siya nang mapagtantong halos maubos na ang kanilang star power.
Dahil dito, labis na natakot si Captain Ye at inamin niyang hindi na nila kayang magpalabas pa ng Star Shields, kaya lalo siyang nalagay sa napakadelikadong sitwasyon. Maya-maya, isang napakalakas na pagsabog ang biglang naganap sa kanyang lokasyon. Ngunit sa kabutihang palad, sinagip siya ng Scarlet Dragon ng ating bida, dahil dito, lubos na nagulat si Captain Ye, sapagkat hindi niya inaasahan ang biglaang pagdating at lakas ng tulong na iyon. Pinagpawisan naman ng Sea General dahil madali lamang napigilan ng Scarlet Dragon ang atake nito na walang kahirap-hirap. Habang nangyayari ito, biglang sumugod si Skelly sa napakabilis na galaw, parang si The Flash, at isa-isang pinatay ang mga miyembro ng Sea Clan. Pagkatapos nito, sumakay siya kay Goldie Dragonhound upang ubusin pa ang natitirang mga kalaban. Dahil dito, labis na natuwa si Elder Lee, sapagkat sa wakas ay kumikilos na si Skelly. Samantala, bumalik ang focus sa ating bida, mabilis niyang inatake ang Sea General at mariing sinabi na siya ang tunay nitong kalaban at huwag na itong tumingin sa iba. Ngunit inasar lamang siya ng Sea General habang tahimik na inihahanda ang kanyang kontra-atake, at sinabi pa na malaki ang kanyang pagkakamali dahil kusa siyang pumasok sa sarili niyang patibong. Pagkaraan nito, nabuo ang isang malaking bowl ang tubig na pumalibot sa ating bida, dahilan upang mapaisip siya kung ano nga ba ang kapangyarihang yun. Sinabi ng ating bida at buong tapang niyang sinabi na hindi siya kayang ikulong ng tubig, at hindi rin siya mangmang sa pakikipaglaban sa loob nito. Inasar naman siya ng Sea General at hinamon niya ang ating bida na subukan ito. Ngunit nang subukan gumalaw ni Spring, bigla siyang nagtaka kung ano ang nangyayari, sapagkat hindi niya mabutas o mabasag ang pumapalibot na tubig. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto ni Spring na ang tubig ay tumigas na parang pader ng isang lungsod, matibay at hindi matinag, dahilan upang mapagtanto niyang hindi ordinaryong kapangyarihan ang ginagamit ng Sea General. Ipinaliwanag ng Sea General kay Spring na ang tubig, kapag walang nag-uutos, ay parang buhangin lamang at madaling pasukin. Ngunit sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ang tubig ay nagkakaisa at nagiging isang buo, kaya ito'y tumatatag at nagiging hindi matitinag. Dagdag pa niya, kung pipilitin pa rin ng ating bida na pasukin ng tubig, kakailanganin niya ang lakas na kayang itulak ang buong karagatan, sapagkat hindi na ito basta ordinaryong tubig, kundi isang ganap na depensa na kontrolado niya. Matapos iyon, pinakawalan ng Sea General ang buong bigat ng tubig sa pamamagitan ng kanyang sandata at mariing sinabi na mararamdaman na ni Spring ang bigat ng karagatan. Biglang umikot at nagsikip ang dambuhalang agos ng tubig, na para bang isang higanteng pandurog na bumabalot sa katawan ng ating bida. Sa sandaling yun, nakulong si Spring sa loob ng siksik at matigas na pader ng tubig, na patuloy na sumisikip at nagpapahirap sa kanyang paghinga, kaya nag-iisip na ang ating bida ng paraan upang makaalis siya dito. Dahil dito, nabahala naman si Captain Ye sa kalagayan ng ating bida. Sinabi ng Sea General na kung karaniwang tao lamang ang kalaban niya, matagal na itong nadurog sa bigat ng daan-daang milyong tonelada ng tubig, ngunit dagdag pa niya, hindi kailangang madaliin ng dagat ang pagpatay, dahil kahit hindi man durugin si Spring, kaya naman itong patayin sa pamamagitan ng unti-unting pagkalunod nito. Habang hirap at halos mawala ng hininga ang ating bida, bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi ni Georgiana noon. Tinanong ni Spring kay Georgiana kung ano raw ba ang tunay na pagkakaiba ng halimaw at ng tao. Ipinaliwanag naman ni Georgiana na hindi lang sa anyo nasusukat ang agwat ng lakas. Dagdag pa ni Georgiana, ang tunay na distansya sa pagitan ng Fate Realm at ng 8th rank ay hindi basta lakas, kundi ang antas ng pag-unawa at pagkontrol sa kapangyarihan, isang aral na ngayon lamang niya lubos na nauunawaan habang nahaharap siya sa kamatayan. Dahil doon, naunawaan na ni Spring ang power of laws na sinabi ni Georgiana sa kanya noon, kaya bigla na lamang lumitaw ang kulay lilang kuryente sa katawan ni Spring. Sinabi pa ng Sea General, wala raw silbi ang anumang atake o enerhiya na gamitin ng ating bida, dahil sasaluhin at ipapawalang bisa lamang ito ng tubig, kahit pa raw mapasingaw ang tubig, walang katapusang mapapalitan ito ng karagatan, kaya ayon sa kanya, ang tanging magagawa na lang ng ating bida ay hintayin ang sarili nitong kamatayan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang naghiwa-hiwalay at umurong ang tubig sa paligid ng ating bida, nagulat ang Sea General, hindi niya maunawaan kung bakit nawawala ang kapangyarihan ng karagatan. Sa ibaba, napansin ni Captain Ye na tila gumagana ang power of laws ni Spring,
isang kakayahang tanging nasa Fate Realm lamang ang kayang maunawaan. Dahil dito, lubos na nabigla ang Sea General, sapagkat imposible raw na magamit ng isang tao ang kapangyarihang yun. Hindi nagpatinag ang Sea General at mariing sinabi na huwag siyang mag-akala na makakalusot sa kahit anong panlilinlang. Kaagad nitong tinawag ang napakalaking alon ng karagatan, isang dambuhalang tsunami na rumaraga sa pababa, kasabay ng malakas na higop ng tubig. Hindi naman natinag ang ating bida, walang alinlangang hinarap niya ang rumaragasang alon. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ng kapangyarihan ng power laws. Mula rito, unti-unting lumitaw ang lilang enerhiya, na tila isang pinto ng ibang dimensyon. Dahil sa lakas nito, biglang tumilapon ang mga halimaw, habang dahan-daang iniigop ng lilang puwersa ang mismong buong puwersa ng Sea General. Napasigaw si Captain Ye nang maramdaman niya ang nakakatakot na higop ng kapangyarihan, at sinabi niyang napupunit na mismo ang Void of Space, kaya kailangang kumapit. Binalaan niya ang lahat na kapag sila'y nahigop nito, agad silang mawawala o madudurog. Sa gulat at takot, napatanong sila kung anong uri ng batas ang kapangyarihang iyon, dahil kaya nitong sirain maging ang mismong Void of Space. Sumigaw naman dito ang Sea General habang hirap na hirap sa matinding higop ng Power of Laws, at paulit-ulit nitong sinabing imposible ang nangyayari, ngunit nang hindi na nito makayanan ang kapangyarihan ng Void of Space, tuluyan na siyang nahigop at nahulog sa loob nito. Matapos iyon, unti-unting nagsara ang Void of Space, na parang walang anumang nangyari, at tuluyang naglaho ang presensya ng taga-Sea Clan. Matapos ang nangyari, napaisip si Spring at sinabi niya na sa kasalukuyan niyang antas ng kapangyarihan, kaya lamang niyang buksan ang Void of Space sa loob ng ilang segundo, ipinahiwatig nito na limitado pa ang kanyang lakas, at hindi pa niya kayang panatilihing bukas ang ganitong uri ng kapangyarihan ng mas matagal. Sa kabila ng lahat, hindi maitago ng Drunken Immortal at Niyat-Ikan ang kanilang pagkagulat, sinabi nila na ang Sea Tribe King Beast, na dati nakapagtulak sa napakaraming alamat sa isang sulok, ay madaling natalo ng binatang si Spring. Dagdag pa nila, hindi nila namalayan kung kailan ito nalampasan ang Fate Realm, at ni hindi man lang nila maaninag ang tunay na pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagbago ang ihip ng hangin, isang napakalakas na aura ang lumabas sa Void of Space dahilan upang mapatigil at mapatingala ang lahat. Napagtanto naman ni Captain Ye na ang lumitaw ay isang higher-tier ferocious beast, na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos nito, lumabas na ang halimaw na may 2 ulo, at sinabi nito sa kanyang sarili, na hindi nito inakalang may isa pang Fate Realm expert na lalabas sa hanay ng sangkatauhan. Dahil dito, sumagi sa isipan ng halimaw ang isang mabigat na desisyon, kung hindi agad mapupuksa ang batang ito, siya ay magiging isang matinding banta sa hinaharap. Nagtanong naman dito si Spring sa halimaw kung sino ang mga ito. Ngunit buong pagmamataas na sumagot ang nilalang, na sinabing isa lamang daw si Spring na namamatay na langgam at hindi man lang karapat-dapat na alamin ang kanyang pangalan. Dahil dito, nagulantang sa takot si Captain Ye nang mapagtanto niya na ang nasa harapan nila ay isang 2 ulong mabangis na halimaw na may napakalakas na presensya. Sa matinding kaba, naisip niya ang isang nakakatakot na posibilidad, baka ito nga ay ang Good and Evil, isa sa mga legendary ng 4 Kings.